Biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumagana nawang lahat sa bawat isa sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. At muli natin pagpapatuloy yung ating mga pag-aaral, para nagiging series ang ating pag-aaral about a true worshiper and become a royal priesthood of God and a born of God. Ngayon naman, pag-aralan natin ang pagiging temple of God. Relatedly, ito pa rin sinasabi ni Apostol Pedro. Kaya dito sa mga sulat ni Apostol Pedro, ito pa rin yung ating pag-aaralan. 1 Peter chapter 2, verse 3, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. 1 Peter chapter 2, verse 3. Kung inyong napapagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao, datapwat sa Diyos ay hirang mahalaga. Kayo rin naman, gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal, upang magandog ng mga hain na ukol sa Diyos o ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Sama na natin yung verse 9. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaon tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito yung ating pag-aaralan about the temple of God. Binanggit dito ni Apostol Pedro yung sinasabi niyang kayo'y bahay o natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Verse 5, kayo rin naman, gaya ng isang batong buhay, ay natatayong bahay ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal. Sa English King James Version, ye also as lively stone are built up spiritual home, a holy priesthood. Kaya dito ang sabi rito, kayo'y bahay, spiritual house, kayo ay bahay na natatayong ukol sa Diyos. Kaya, kung titingnan natin sa ating mga pag-aaral, lahat ng sumampalataya sa Panginoon ay kinakailangang makamit nila ang mga bagay na ito. Hindi lamang yung sa salita. Sabi nga nung una, nung naririnig ko ang mga ganitong pangangaral, ay Kristiyano talaga sa puso, hindi sa nguso. Kaya ito rin, relatedly, mahalaga yung pananampalataya, mahalaga yung pananalig sa Diyos, mahalaga rin yung katapatan ng puso. Kasi ito nga, ito yung mga tinatala sa banal na kasulatan. Ang mga sumasampalataya sa Panginoong Kristo ayon sa Revelation chapter 1, verse 6 ay ginagawang saserdote ng ating Panginoon. Ibig sabihin ay priesthood. Merong priesthood, at ito rin yung sinasabi ni Apostol Pedro na sinasabi niya kayo ay ginawang saserdote upang maging pagkasaserdoteng banal. Ang ibig sabihin, yung pagiging saserdote, ito yung mga tagapangasiwa ng Diyos. Mga tapat na katiwala sa tempong banal ng ating Panginoon Diyos. At ito nga yung pinag-aralan natin ng nakaraan. Ayon dito kay Apostol Pedro, sapagkat kayo ay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bayang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang ipahayag ninyo ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanya kagilagilalas na kaliwanagan.
At ito ay mga pangyayari na dapat maranasan ng isang sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo na mula doon sa kadiliman ng buhay, sa kadiliman ng kawalan ng kaalaman, sa katotohanan, sa di pagkaalam ng katotohanan, yun yung mga kadiliman ay tinawag doon. Inalis doon ng Panginoon at dinala doon sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, at ito yung kaliwanagan ng katotohanan. Ibig sabihin, karanasan niya yon. At kung siya'y makarating sa kagilagilalas na kaliwanagan, siya'y ginagawang saserdote ng ating Panginoon. Ibig sabihin ay isang katiwala, tagapangasiwa sa templong banal. Kaya sabi rito ay ginawang pagkasaserdoteng banal. At itong araw na ating templong banal, ito ay isinasaad na ang ating sarili, yung ating katawan. Kaya sabi ron, kayo ay natatayong bahay na ukol sa Diyos. Kaya dahil dito, napakahalaga na magkaroon tayo ng ibayong kaunawaan sa mga bagay na nararapat nating gawin upang sa gayon, ang banal na kasulatan, gaya ng ating sinasabi, ito ay katotohanan. At ang banal na kasulatan, kailangan natin dito yung tinatawag na pagkaunawa sa katotohanan. Sapagkat marami ang humahawak ng banal na kasulatan, marami ang bumabasa ng banal na kasulatan, pero yung pagkaunawa sa katotohanan, yun ang kulang. Kaya mahalaga ang banal na kasulatan, sapagkat ang katotohanan ay nasa banal na kasulatan. Subalit, yung pagkaunawa ay lubhang napakahalaga. At kung sakali naman na ating maunawaan ang katotohanan sa banal na kasulatan, ang pinakang mahalaga sa lahat ay ang kaganapan. Alam nga natin ang katotohanan sa banal na kasulatan, naunawaan nga natin ang katotohanan sa banal na kasulatan, pero yung kaganapan, yun ang wala, problema pa rin. Kaya dapat kung ating nauunawaan, kailangan natin ang favor na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Siya yung nagbibigay sa atin ng kaunawaan, then yung ating response, yun ang napakahalaga. Kaya kung tayo i-response ayon sa pagkatawag niya sa atin, ito nga ang mangyayari. Halos iisa naman ito yung tinatawag na new creation, bagong nilalang. Yan ang kalooban at plano ng Panginoon Diyos. Yung tinatawag na quicken, yung binuhay na maguli, yun din yun. Yung tinatawag na born of God, ipinanganak ng Diyos, yun din yun. Ipinanganak sa kalooban ng Diyos, yun yun. At yung royal priesthood, yan pa rin yun, yung makaharing pagkasaserdote. At ito rin, templong banal, halos lahat ng yan ay iisa. At kung ito ay makikita ng ating Panginoon Diyos sa isang tao, ang gumawa niyan ay siya, hindi yung taong yun. Ang taong yun sumampalataya lamang, sumunod lamang siya at nanalig. At sa pamagitan ng kanyang pananalig, pananampalataya, winwork out siya ng ating Panginoon Diyos, kung kaya't dumaloy sa kanya ang mga biyayang ito. At sa susunod na lang uli natin pag-aralan, pag dumating yung pagkakataon about the grace of God. Grace of grace, ito'y biyaya sa biyaya, hindi lamang basta sa biyaya, biyaya sa biyaya. Kalakik nga rin doon yung pagiging kapatid tayo ng ating Panginoon Kristo. Hebreo chapter 2, may isinasaad doon na tayo ay kapatid ng ating Panginoon. Hindi niya tayo ikinakahiya na tawaging kanyang kapatid. At ganon din yung sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Roma chapter 8, verse 29 hanggang 30 o verse 29. Siya ang panganay sa maraming magkakapatid, kaya ang ating Panginoon magkakaroon siya ng mga kapatid sa pamagitan ng binhing itinanim niya. At dahil dito yung mga nakuquicken, yung mga sumasampalataya, yung mga nakuquicken,
katwikan, nagiging templong banal, mga ipinapanganak na muli, o ang mga bagong nilikha ng ating Panginoon Diyos, yung mga royal priesthood, yan naman ay iisa. Pero sa mga bagay na ito talaga yung pinakang layunin ng ating Panginoon Diyos. Ito talaga yung nais niya. Kaya dahil dito, ang mahalaga sa atin, yes, magkaroon tayo ng pananampalataya, pero yung pananampalataya natin ay magkaroon ng kaganapan. Sapagkat alam din naman natin, marami ang nagbabasa ng banal na kasulatan, pero hindi nga nila ito maunawaan. Yes, nagtuturo sila, kaya nga mayroong mga debate, may pakikipagdebate, may hidwaang pananampalataya. But actually, hindi yan ang kalooban ng ating Panginoon. Kasi may katwiran sila doon, may katwiran din sila dito, pero yung pinakang kalooban ng ating Panginoon Diyos, hindi natutumbok yung tinatawag na redemption. Okay, balik tayo. About the temple of God. Dito tayo tinawag upang maging bahay ng Diyos sa Espiritu. Ibig sabihin, tayo ay maging tahanan ng ating Panginoon. At ito yung napag-aralan din natin ng nakaraan, pero ating nilinawanagin na mas maliwanag sa kabuuan sa pag-aaral natin ngayon. Sa aklat ng banal na kasulatan, 1 Corinthians chapter 3, verse 16 hanggang 18. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ba ganyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ang sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba niya sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Kaya ibig sabihin, nagplano ang ating Panginoon, pero ang planong ito ay dapat magkaroon ng kaganapan na ang mga sumasampalataya sa Kanya ay nagiging isang templong banal. Paano? Ito sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 17 to 22. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nalalapit. Sapagkat sa pamagitan niya tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga hindi na kayo taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo'y mga kababayang kasama ng mga banal, sambahayan ng Diyos, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa Kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya ito yung sabi ni Apostol Pablo, siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo. At ito yung good news, ito yung gospel, ito yung kagandahang loob ng Diyos, ang pag-ibig ng Panginoon Kristo na magbubuklod sa lahat ng tao. Kaya sabi nga natin, kung sa lumang tipan, digmaan ng digmaan, pero salamat, sumampalataya ang iba't ibang bansa sa Diyos ng Israel. At kabahagi nga niya na nagsipasok sa biyaya ng ating Panginoon ay ang mga Islam, sapagkat ang Islam, yan ay tinatawag na Mosaic Law. At yung Mosaic Law na yan, yan ang ibinigay ng ating Panginoon Diyos kay Moises sa kanyang bayan. But later on, sa pagdating at paghaba ng panahon, ang King Nebuchadnezzar ay sumampalataya sa Diyos ng Israel at si King Nebuchadnezzar ay hari ng Babylonia. At sa panahon natin ngayon ay Iraq. At gayon din naman si King Cyrus, sa paglipas ng panahon, the Second World Empire ay si King Cyrus, ang hari ng Persia.
At yung hari ng Persya, yun ay sumampalataya sa Diyos ng Israel at tinawag siya na pastol ng ating Panginoon Diyos. Kaya sabi nga, siya nga ang nagpatayo, nagpa-renovate ng Jerusalem, ng bakod ng Jerusalem, pati yung templo, si King Cyrus. At si King Cyrus ay hari ng Persya sa panahon natin ngayon ay Iran. Kaya dito makikita natin ang mga biyaya at kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos, bagamat nagkaroon ng mga digmaan noon, digmaan dito, digmaan doon. Pero natapos na yun. Kaya sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, wala siyang binanggit sa ganyang bagay. Love one another. At ito nga yung isang halimbawa o isang cueing na makikita natin. Ang sabi ni Haring David, ipagtayo natin ang bahay ang Panginoon. Tumitira ako sa bahay na sidro, pero ang tabernakulo ng Panginoon ay nando sa tolda. Kaya dahil doon, ang sabi ng ating Panginoon kay David, sinabi niya sa kanyang propeta, sabihin mo kay David, ay huwag niya ako ipagtatayo ng bahay. Sapagkat siya'y mandidigma na nagbubo ng maraming dugo. Ang kanyang anak na si Solomon, siya ang magtatayo ng aking bahay. Kaya sa pagtatayo ng bahay ng Diyos, ng templo ng Diyos, humihirang pa rin ang ating Panginoon kung sinong karapat-dapat. At kahit ito'y naisip ni Haring David, ay hindi siya naging karapat-dapat magtayo ng templong banal, kundi ang kanyang anak na si Solomon. At dahil dito natayo nga ang templong banal. At kung titingnan natin sa lumang tipan, ay ito yung kautusan na ipinatutupad ng ating Panginoon Diyos. At sa bagong tipan, ito naman ang pinatutupad ng ating Panginoon sa pamagitan ng paglapit sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoon ang magtatayo ng ikalawa o bagong templong banal, ang bagong tipan. Kaya ang sabi doon sa John chapter 2 verse 18, na sinasabi nga roon, igiba ninyo ang templong ito, sabi ng Jesucristo, at itatayo ko ito pagkaraan ng 3 araw. At sinalita niya ito sa pamagitan ng kanyang katawan na magbabangong muli pagkaraan ng 3 araw. At yung pagbabangon nga ng katawan ng ating Panginoon, ito rin ang kaganapan na kung saan ang mga sumasampalataya sa ating Jesucristo ay ibabangon niya ang kanilang katawan na isang templong banal kapag nakipagkaisa sa Kanya. Yun ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 21, makikipagkasundo sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng bagong tipan, dahil dito sila ay magiging mga bagong nilalang. At dahil dito ko sila ay mga bago na nilalang, yung banal na templo ng ating Panginoon, yun ang Kanyang magiging tahanan. At yun ay walang iba kundi yung sinasabi ni Apostol Pablo, tayo'y itinatayong bahay na ukol sa Espiritu. Kaya ibig sabihin, bakit tayo tinawag na saserdote? Tayo ang nangangalaga ng templong banal. Tayo ang katiwala sa templong banal. Tayo ang tagapangasiwa sa templong banal. Ibig sabihin, tayo ang katiwala ng ating Panginoon Diyos sa templong banal na mangangasiwa upang mag-alay sa Diyos na ukol sa Espiritu, mga bunga ng ating mga labi, mga pagluwalhati sa Diyos sa pamagitan ng ating mga kalooban, ng ating diwa, ng ating Espiritu, kung ano yung katotohanang nakita at naranasan natin sa Kanya. Yun ang ating niluluwalhati sa Kanya. Kaya ibig sabihin, kaya tayo tinawag na templong banal. Itong binili at tinubos ng ating Panginoon na ating kaluluwa, na ating buhay. Ngayon ay nilinis ng kanyang banal na dugo. Ang nangangasiwa at nangangalaga niyan ay ikaw bilang isang saserdote. At bilang isang saserdote, katiwala ka ng Diyos, tagapangasiwa ka ng Diyos, at dahil dyan, nananahan dyan ang Espiritu ng ating Panginoon Diyos, which is the holiness and the righteousness na isang tipanan ng bagong tipan na sinasabi ng Jeremiah at yung Romans chapter 8 verse 10, Romans chapter 10 verse 16 pababa, na sinasabi ron, ito ang bagong tipan na ipakikipagkatipan ko sa kanila.
Ang aking kautusan ilalagay ko sa kanilang puso at itatatak ko sa kanilang isipan. Iuukit ko na sa kanilang puso, sa kanilang kaisipan. Yan yung tipanan, the holiness and the righteousness. At kung yun yung mangyayari at magaganap, tayo nga ay tunay na mga saserdote. Sa lumang tipan, ang mga saserdote ay maraming paraan ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos or batas sa templong banal. At napakahirap namang ipaliwanag dahil yun talaga ang kautusan. At isa nga sa kaso ni Apostol Pablo, ang akala nila ipinasok ni Pablo si Tito at si Timothy sa templo. Kasi yun ay labag sa batas at ikaw ay liable to punish a debt. Dahil nagpasok ka ng hintil sa templo. Pero sabi ni Pablo, kasama ko nga sa palengke si Tito at si Timothy. Pero nung pumasok ako sa templo, hindi ko sila kasama at yun yung akusa sa kanya ng kanyang mga kapwa Hudyo. Sa templong banal, maraming bagay na hindi dapat pumasok doon. Ang mga hintil hindi rin pwedeng pumasok. Kung kayo ay merong patay, 1 linggo hindi kayo papasok doon. At kung yung mga babae merong mga monthly period, hindi rin pwedeng pumasok sa templong banal. At ang masakit, yung mga anak sa labas, hindi rin pwedeng pumasok sa templong banal. Kaya ibig sabihin, maraming batas para pagpasok ang sino man papasok sa templong banal sa lumang tipan. Merong mga palatuntunan. At tayo bilang mga ibinabangon ng ating Panginoon, ikaw at ako na tinubos at ibinabangon bilang saserdote ng ating Panginoon, at tayo'y tinataguri ang templong banal, tayo ay katiwala, tayo'y tagapangasiwa kung ano yung papasok sa loob ng ating puso. Kung ano yung papasok sa ating isipan, tayo ang tagapangasiwa dyan, tayo ang mga tagapagbantay dyan. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang tumingin sa babae na may mahalay na kaisipan, nagkakasala ng pangangalan niya. Hindi mo naman ginalaw yung tao, hindi mo nga hinawakan yung tao. Andun nga lang sa isipan mo, andun lang sa puso mo. Pero sabi ng Panginoon, yun ay isang batas na nagkakasala ang tao. Pero hindi yun mauunawaan agad ng maraming mga tao. Wala namang nagpatupad noon dahil yun ay sa harapan na lamang ng Diyos. Kasi wala kang ebidensya. Sabi nga nung iba, huli na nga tumatanggi pa. Di ba? Sabi nga, huli na, tumatanggi pa. At kung nahuli naman at hindi na makatanggi, sabi nga ay sakalaan sila umaamin. Pero sa totoo lang, sino ang aamin kung siya'y aakusahan sa isipan at sa puso? Wala. Wala tayong ebidensya ron. Pero sabi ng Panginoon, ang tumingin sa babae na may mahalay na kaisipan o may pagnanasa, nagkakasala ng pangangano niya. Kasi yun yung pumapasok sa puso Yun yung pumapasok sa isipan. At kung ikaw ang templong banal, ikaw yung saserdote diyan, ikaw ang nangangasiwa, ikaw ang katiwala, yung banal na templo ay mananatiling malinis at ikaw ang katiwala dyan. Kaya dapat malaman mo yung mga bagay na yun. Malayo pa lamang, alam mo na ang mga bagay na papapasukin mo sa loob ng templo at mga bagay na hindi mo papapasukin sa loob ng templo. Kaya nung sabi ng ating Panginoon, ang napupot sa kanyang kapatid, mamamatay tao. Grabe, napuot ka lang sa iyong kapatid o sa iyong kapwa. Hindi mo naman sinaktan. No, hindi mo naman binigwasan. Hindi mo naman sinugatan. Pero napupot ka daw sa iyong kapwa. Kumbaga sa loob mo, nanggigigil ka. Para kumukulo ang iyong dugo. Sabi nga ng mga mangangaral sa usapin ng pagpapatawad, Pastor, napatawad ko na po yung tao. Huwag na lang magpapakita dahil kumukulo ang aking dugo. Yun na ang problema Sabi ro sa templong banal, dapat walang ganon. Kaya yun yung batas ng pagiging isang templong banal. Dapat sa loob mo walang ganon, ikaw ang nangangalaga diyan. Kaya ngayon nandito sa ating puso ay holiness at sa ating isipan ay righteousness. At tayo ay mga saserdote ng ating Panginoon. Kaya nga sabi rito, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya dahil dito kung titingnan natin as a temple of the Holy Spirit,
temple of God. Tayo po ay banal na templo. At yan ay masasabi kong lifetime. Pero yung binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 18 o verse 16 to 17 na sinasabi ron, ang sino mang gumiba ng templong ito, gigibain din ng Diyos. Sapagkat ang templong ito ay banal at ang templong ito ay kayo. Kaya napakahalaga yung pagiging katiwala. Minsan lang tayong pinagkatiwalaan ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Hindi ito abot ng kaisipan ng tao. Ipaunalawa lang sa atin ng ating Panginoon sa ating kaisipan ng mga bagay nito. Minsan pinagkatiwala ng ating Panginoon Diyos kay Eva at kay Adan ang mga bagay na kung saan ang larawan at wangis ng Diyos ay nasa sa kanila, ipinamahala sa kanila ang Hardin ng Eden. Dahil lang sa isang pagsuway, ang lahat ng yun ay nawala. Walang another chance. Wala talaga, as in wala. Then lahat ng tao na ipinanganak ni Eva at ni Adan na nalaytay sa kanila, yung tinatawag na bisa ng kasalanan. At tayo ay nakasanla sa kasalanan. Kaya nga merong tumubos. Kaya yung pag-aaral natin ng nakaraan, mabisa ang dugo ng pagtubos sa atin ng Panginoon. Kung maunawaan natin ang katotohanan, kahit nga yung mga nagsanla ng kaluluwa kay Satanas, para lang yumaman, ewan ko kung gano'ng katotoo, siguro ay marahil, meron din gumagawa noon. Ginawa nila yun sa di pagkaalam ng buong katotohanan, pero kung sila'y kahabaga ng ating Panginoon Diyos at manumbalik sa liwanag, tatanggapin sila ng ating Panginoon. Walang kasalanan na hindi kayang ipatawad. Subalit sa pagiging katiwala ng templong banal, dito papasok sa atin yung tinatawag na ang kasalanang hindi ipapatawad. Babalik ulit tayo doon sa Hebreo chapter 6 verse 4 to 6 sa minsang naliwanagan. Nakalasap ng mabubuting kaloob ng ating Panginoon Diyos, ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, saka nahiwalay sa Diyos ay hindi maaaring baguhin silang muli. Sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ito yung makikita natin, ito yung mga tao na kung saan ay naging templong banal, naging katiwala ng Diyos, naging saserdote ng Diyos, nakalasap ng mabubuting kaloob ng ating Panginoon. Kung mahiwalay daw, hindi daw maaaring baguhin uli sa pagsisisi. Dahil ipinapako daw uli ang ating Panginoon, ay ang pagkapako ng Panginoon once lang. Hebreo chapter 10 verse 26, sapagkat kung ating sinasodya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitirang hain pa patungkol sa kasalanan. Nang ibig sabihin, pag nag-gain na natin, natanggap na natin yung biyaya ng kapatawaran sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon, yung pala once lang na tayo'y magiging templong banal. At kung ang templong banal na ito ay ating gigibain at babalik tayo sa madilim na uri ng pamumuhay, ay hindi na ito magiging templong banal pa ulit. Bakit? Yun ay pamumusong. Paglaban na yan sa tinatawag na katotohanan. In reality, sa tagal na rin ng pagpasok ko sa pananampalataya, almost 29 years, marami na akong nakita at narinig na kung tawagin ay backslider. No? Mga nag-backslide. At maraming nakakabalik na mga backslider. At nakakapag-ministeryo nga uli sila. Nagiging mga ngaral uli sila. Ang ilay nagiging pastor uli sila. Nag-backslide. At may mga pastor naman
pastor na, nag-backslide din. Sabi nga, pagkatapos, nanumbalik at naging pastor uli. But actually, sa ating pag-aaral, ayon sa banal na kasulatan, once na tayo ay tumanggap ng mga biyaya sa ating Panginoon, naging bagong nilalang na tayo. Ipinanganak na tayo ng Diyos. Anak na tayo ng Diyos. Ang lahi na natin ay makahari at pagkasaserdote, royal priesthood. Naging templong banal na tayo. Kapatid na tayo ng ating Panginoon Kristo. Kapantay tayo ng ating Panginoon, gaya ng sinasabi ng Lucas chapter 6 verse 40. Hindi nga lang tayo higit sa ating Panginoon, hindi nga lang tayo creator, pero kapatid niya tayo. Yun yung mga biyaya sa biyaya. Yun na tayo, at tayo ay templong banal. Nasa atin yung holiness and righteousness, ang buong katotohanan, ang buong kaliwanagan. Andun tayo sa kalagitnaan niyaon. Ano ang dahilan upang ito ay ating lisanin at iwan? Walang ibang dahilan, sabi ko nga, 99.9% lifetime ito guarantee ng Panginoon. Pero bilang potential na bumalik sa kasalanan, ito ay blasphemy, apostasy. Nang ibig sabihin, nilalabanan na ng taong ito ang katotohanan ng Diyos sa kanyang buhay at walang ibang gigiba niyan kundi siya rin. Sabi nga ni Santiago, ang tao natutokso kapag nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat, kaya ang desisyon niya sa kanya. Pero sa mga taong nakarating dito, kailanman hindi niya ipagpapalit ang anumang bagay. Bakit? Ang mga ipinanganak nga ng ating Panginoon Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Nang ibig sabihin, siya ay nasa ibabaw ng kapangyarihan ng sanlibutan. Nang ibig sabihin, hindi siya madadaya sapagkat siya ay nasa kaliwanagan. Pero kung ang kanyang puso ay madaya, sabi nga ni Santiago, James chapter 1, ang tao ay natutokso kapag nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Wala pa dun yung kasalanan. Nahihikayat, at kung ang nahihikayat, ipinaglilihi na daw. Kung magkagayoy, ito'y ipinaglilihi at nanganganak ng kasalanan. Long process. At kapag ang kasalanan ay malaki na, nagbubunga na ng kamatayan. At pag pumasok uli doon yung spiritual death, kailangan may tumubos uli sa kanya. Ang problema, wala nang tutubos. Kung gayon, kiba na yung templo. Kaya ito yung sinasabi ng banal na kasulatan, tayo'y saserdote ng Diyos. Makaharing pagkasaserdote, yung full of authority about holiness and righteousness ay nasa sa atin, kasama pa ang katotohanan ng banal na Espiritu na ating nakita at ating napatunayan sa ating mga buhay. Kaya bilang templong banal, sabi nga sa loob natin, meron diyang kagalakan na hindi kayang ipaliwanag. At yun din ang sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 8, 7-8, hindi nyo nakita ang Panginoon, pero inyong inibig siya, sinampalatayanan ninyo, dahil dito nagagala kayo ng kagalakan di may saysay ng pananalita o di masayod na salita. At ibig sabihin, bumabalik sa atin yung mga kagalakan dahil yung kaluluwa natin nakabalik sa Diyos. Kaya dahil dito, tayo ngayon yung mga ngasiwa niyan. Tayo yung mag-iingat niyan. Hindi natin pwedeng ituro kasi naman, kasi gawa nun, natisod ako. Kasi gawa nun, natisod ako. Kasi gawa nun, kaya ako'y nagkaganito. Hindi. Nalaman natin ang pagkaalam ng mabutit masama, yung pinasok ni Eva at ni Adan. Then tayo ang magpapasya. Pero dahil tayo nga ay binhi ng kasalanan at nakasanla nga sa kasalanan, tinubos tayo ng Panginoon, at kung alam natin ito'y mabuti, pumanig tayo sa mabuti. At kung ito'y mabuti na tayo magpatubos sa Kanya, mararanasan natin ang katotohanan kung tayo nga'y tinubos o hindi. Kaya kapag tayo'y nagsalita, hindi tayo pakunwari. Nang ibig sabihin ay tayo ay nagmamalinis lang sa ating sarili. Hindi.
kundi itinuturo natin ng katotohanan na hindi ito sa ating sarili, ito'y kapangyarihan at biyaya ng ating Panginoon. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, as a temple of God, privilege natin ito habang tayo'y naririto pa sa ibabaw ng lupa. Sabi nga, itong buhay natin sa ibabaw ng lupa ay walang ulitan. No? Nabanggit ko nga ang pinakamahirap sa lahat. No, kung bakit ang ating Paiso Kristo ay karpentero. Ang karpentero ay lumilikha ng furniture. Lumilikha siya. At nagre-repair din ng furniture. At ang pinakamahirap sa lahat ay ang mag-repair, hindi ang gumawa. Ako bilang nakaranas ng handicraft, gumawa ng basket sa Tayabas noon. Tayabas, Quezon. Madaling bumuo ng basket, pero mahirap mag-repair ng basket. At tayo bilang nilikha at binuo ng ating Panginoon Diyos mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng tubig o hiningahan ng buhay. Hininga ng buhay ng ating Panginoon at tayo tinawag na kaluluwang may buhay. Ang sabi ron, tayo'y naging tao. Ganon kadali ang pagkalikha ng Diyos. Pero nang masira ang tao sa harapan ng Diyos at mamatay, pero dahil may pag-asa pa, sabi nga sa pagpapakumbaba, may pag-asa pa, kaya hinubaran yung tupa, ibinihis sa tao. At dahil dito, ito yung ating makikita, hindi madali ang pagre-repair ng ating Panginoon para buuin uli ang tao na nalikha ng ating Panginoon Diyos at ibalik uli yung larawan at wangis ng Diyos at maging templong banal uli ng ating Panginoon at maging anak ng ating Panginoon Diyos. Hindi ganun kadali. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, alam natin ang ating dinadaanan. Kung tayo makapasok sa biyayang ito, tayo ang nakababatid, tayo ang nakakaalam. Hindi ito madali na ating dinaanan. Ipinaglaban natin ito. Dinaanan natin ito at nakita natin ng katotohanan. Dahil dito, tayo ang nakakaalam. Kung ano yung pumapasok sa ating puso, kung anong pumapasok sa ating isipan, hindi na yan alam ng tao, pero alam yan ng ating Panginoon Diyos at sa Panginoon Diyos tayo magsusulit. At kung ito ang pamantayan ng ating Panginoon, walang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero kung tayo ay natubos ng ating Panginoon, meron ang Romans chapter 8 verse 30. Nakakaabot na sa kaluwalhatian ng Diyos sapagkat sila'y mga tinubos ng ating Panginoon. Inaring ganap ng ating Panginoon Diyos, idineclare na righteous, idineclare na kanyang tinubos. At dahil dito hindi tayo yun. Yan ay mga biyaya ng ating Panginoon. Actually, marami pa tayong mapapag-aralan. But as of now, as a temple of God, ang templong banal ng Panginoon, tayo yun. Tayo ang nangangasiwa sa templong banal. Tayo'y naghahandog ng mga papuri, pagluwalhati, pagdakila ng buong katotohanan sa ating puso at isipan na ito'y ating napatunayan at ating nasaksihan. Hindi sabi daw. At dahil dito, ingatan natin ito na huwag magiba. Magigiba lang yan kapag tayo'y nahihikayat uli ng sariling masamang pita. At dahil dyan, maglilihi yan at manganganak ng kasalanan at pag lumaki daw yan, magbubunga ng kamatayan. Ibig sabihin, pag nagbunga na ng kamatayan, spiritually, death uli tayo. Then yung templong banal, giba na uli. At hindi na yan maitatayo. Ang kasunod na yan ay ang paghuhukom. Kaya yung naririnig natin na mga nag-backslide at nakakabalik, hindi ito yung ating pinag-aaralan. Ang pinag-aaralan natin ngayon ay yung isang makatotohanang nakapasok sa biyaya ng Diyos at lumabas uli sa biyaya ng ating Panginoon. Harinawa na unawaan natin ang mga bagay na ito as a royal priesthood. As a priesthood, tayo ay mga templong banal. Tayo ay mga itinayo ng ating Panginoon upang maging tahanan ng banal na Espiritu. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos, sumagana nawa ang kaluwalhatian
at biyaya ng ating Panginoon Diyos sa bawat dinarat na ng kanyang salita. Mangyari nawa mga plano at layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin kung bakit tayo naririto sa ibabaw ng lupa. God bless.